Okay, let's talk about Hanoi while in a cafe. Ayan. I'm in Bangkok Coffee. Bumalik ako dito. Yes, 2 days ago, kumain na din ako dito. But, nagustuhan ko talaga yung, drinks and food. Kaya bumalik ako. So, Hanoi. Ang number 1 na sobrang nagustuhan ko dito sa Hanoi is sobrang affordable. As in, sobrang affordable talaga nitong trip na to. Yung 10,000 pesos na pocket money, enough na siya for a 5-day stay here. And marami ka pang mabibiling pasalubong. Provided na, syempre, dapat yung mga street food nila, tikman nyo, hindi yung puro restaurant lang kayo kumakain. So, street food, cafes, sobrang pwede na yung 10,000 budget per person na pocket money. Oh, so, by the way, this is salt coffee. Ang sarap ng salt coffee nila dito. As in, mas gusto ko tong coffee na to kaysa sa egg coffee. Yung salt coffee, sobrang sarap. Ano siya? Salty sweet coffee. Hindi siya parang yung salted caramel ha. Iba siya. Parang wala siyang caramel. It's a sweetener na may salt. Tapos cream yung... I think the cream is the salted one. Pero iba yung lasa dito. Sobrang sarap. Sobrang sarap. I cannot. Siguro sa buong trip, ito yung highlight talaga. Sobrang sarap ng salt coffee. Please try it pag pumunta kayo sa Vietnam. Salt coffee, iced. For the transportation, ang main mode of transpo nila is Grab. Don't worry, kasi sobrang mura lang ng Grab nila. Last night nag-Grab ako. Sobrang layo. It's a 30-minute ride na wala namang traffic. It's just 160 pesos. So that's good. And yun, marami pang ways para makatipid. For example, if you book Grab bike instead of Grab car, yun, for sure, mas mura din. As in, this is a very affordable trip. Pagkain, mga mabibili, and the transportation. Ang kailangan nyo lang talaga is mag-haggle kapag meron kayong, pag bibilin kayo na pasalubong, make sure to haggle kasi nila to, ang haggling culture nila is very strong. As in, kailangan lahat ng items talagang tatawaran nyo siya. Tawaran nyo talaga, except for those na talagang fixed price. Example, restaurants. Pero yung mga pasalubong na sa streets, yung mga street vendors, tawaran nyo sila. Kasi yung iba talagang tinataasan yung price. And then, papayag naman pala na halos 50% ang actual price. Thank you! Thank you! Wow! Look! Sarap! Yan. I ordered grilled chicken thighs. Yan. Thigh. Grilled chicken, thigh and leg. Okay. So, speaking of people here, sobrang bait nila. Aside from haggling, mahilig din sila sa tips. So, make sure na magbigay kayo ng tip kasi they appreciate tips. Next is, pag sinabing Hanoi, ang daming motorista, cars, along the road. And talagang yung roads kasi dito, especially in the old quarters, kahit saan pwede ka tumawid, hindi siya yung parang strict sa mga tawiran. Pero, pag pumunta kayo dito, baka magulat kayo kasi grabe sila bumusina, as in. Nagugulat ako sa mga busina nila. Medyo masakit sa ulo kasi nakakagulat talaga. Busina sila ng busina. Puro kape pa naman dito, 'di ba? So yung gulat ko talaga, nagugulat ako. Sumasakit ang ulo ko sa gulat ng sa gulat ko sa busina nila. If you think na sa Pilipinas, mabusina yung mga drivers, well dito mga times 2. Nakakagulat. Gulat na gulat ako palagi. As for the weather or temperature, it's currently July. Sobrang init, guys. Huwag kayo pupunta ng July. Not recommended na pumunta ng July kasi sobrang init. Lagi akong bumabalik sa hotel para maligo at magpalit ng damit kasi kahit nga sa Pilipinas, hindi ganito yung pawis ko. Pero dito talaga, sobra yung pawis. As in. Feeling ko nasa sauna ako, grabe. It's 35 degrees here, but it feels like hell.
It doesn't feel like 35. It feels like an eternity of hell. Huwag kayo pupunta ng July. Hindi talaga recommended. Sinasabi ko sa inyo, hindi talaga. Better if pupunta kayo ng mga season na malamig dito. Kasi I heard na meron din silang winter season. So, it's best na winter siguro para ma-experience nyo ang Hanoi ng malamig. Kasi in fairness, talagang maaaliw ka kakalakad dito eh. Kasi ang dami mong makikita. So, mas maganda kung malamig yung temperature pag nandito kayo. Today is my last day here. Kaya binalikan ko tong Bangkok cafe. Kasi nagustuhan ko talaga yung food and drinks nila. May miss ko ang ang coffee ng Vietnam. Sobra. Dapat matutunan ko kung paano gawin yung salt coffee nila.